Ang ating pong scripture reading ay ating masusumpungan sa unang sulat ni Pedro sa Kapitulo 13 hanggang talatang 25. 1 Peter chapter 1 verse 13, at ganito ang siyang isinasaad. Kaya't inyong bigtisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo sa inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-asal ng ayon sa inyong dating masasamang kita nang kayo'y sa kawalan kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. At kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang itinatanging tao, pumahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan, na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi sa mga bagay na nasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa kordero, walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo, na nakikilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, na sa pamagitan niya ay nampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa Kanya'y nagbigay ng kalwalatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalimas sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, na nag-ibigan kayo sa buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi na sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo, at ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta, dalapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabuting balita na ipinangaral sa inyo. Maganda lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Na minamahal, tayo po ay nasa Lord's Day 14 at patuloy nating pinag-aaralan ang Heidelberg Catechism, sapagkat ito ay malaking kaaliwan at tulong sa pananampalataya ng bawat mananampalataya. Meron po tayong dalawang katanungan, at ang katanungan ito ay tanong bilang 35, na ang tanong ay, ano ang kahulugan na siya'y ipinaglihi ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Birhen Maria? Na ang sagot dito na ang walang hanggang anak ng Diyos, na siya at namamalaging totoo at walang hanggang Diyos, kaisang diwa sa pamagitan ng gawa ng Espiritu Santo sa laman at dugo ni Birhen Maria, tunay na nagkatawang tao upang siya ay maging tunay na lahi ni David, katulad ng kanyang mga kapatid sa lahat
maliban sa kasalanan. Sa tanong bilang 36, paano ang banal na paglilihi at pagsilang ni Kristo'y pakinabang sa iyo? Siya ay ating tagapamagitan at sa kanyang busilak at sakdal na kabanalan, narito at sa paningin ng Diyos, tinakpan ang aking mga kasalanan mula sa ipaglihi at sa kapanganakan. Ito ang dalawa na bagay ng Lord's Day sa tanong 37 at 35 at 36 ang ating pag-aaralan. At ang magiging tema ng ating mensahe ngayong umaga ay ang ating pagpapahayag sa pamamagitan ng pananampalataya ang pagkakatawang tao ng buktong na anak ng Diyos. At patuloy po ang ating pag-aaral sapagkat noong nakaraang sa Artikulo 3 ng Apostles' Creed na binasa natin kanina, sabi dito ay ipinaglihi ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Birhen Maria. Ang layunin ng Diyos ay ibigay ang kanyang buktong na anak sa atin bilang mga mananampalataya upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan at ibukod sa mga masasama at sa ibang tao. Kaya nga ito ang iglesia na siyang itinalagang mga anak ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga napakaganda ng panukala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat kung ating iisipin, sa walang hanggan, ang Diyos ay gumawa na sa ating buhay. Siya ang nagbukod sa atin mula sa karamihan ng mga tao at sa pagbubukod sa atin, tayo ay tinawag na mga anak ng Diyos. At ang bawat anak ng Diyos ay pinagkalooban niya ng pangalan. Walang iniwan sa nilikha ng Diyos ang mga anghel. Nalikhain ng Diyos ang mga anghel, binigyan niya ng kanya-kanyang pangalan. Mismo ang Diyos ang nagbigay ng pangalan sa mga anghel. And then, ang mga bituin, ang Diyos din ang nagbigay ng pangalan sa mga bituin. Kaya ganun ka dulong at tunay na mayaman ang kaalaman ng Diyos. At gayon din, nang tayo ay pinili at hinirang, binigyan tayo ng pangalan. At yung pangalan yun ay inilista sa aklat ng buhay. Kaya niya inilista sapagkat tayo ay pinanganak sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu at itinala tayo sa aklat ng buhay at ibinigay sa Panginoong Jesucristo upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan sapagkat tayo ay nadamay sa kasalanan ni Adan at ang ginagawa ng Panginoon ay tayo ay ibukod at tayo ay patawarin, tubusin sa ating mga kasalanan at pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. So, tatlong bagay ang ating sasaalang-alang, mga minamahal. Una ay ang pagkakaisa na ito ay ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ang ikalawa ay yung ganap na kabayaran na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na siyang kasiyahan ng Diyos, na siya nalugod ang Panginoong Diyos. Na makita niya na ang Panginoong Jesucristo ay nakabayubay doon sa krus sa Kalbaryo sapagkat ang layunin ay tubusin ang kanyang mga anak na kanyang hinirang bago pa nilalang
nilikha ang langit at ang lupa. At ang pangatlo ay ang maluwalhating kaligtasan. Unang-una, sa lumang tipan ay ipinahayag na ng Panginoon Diyos na ang kanyang buktong na anak ang siyang isusugo niya sa lupa upang tubusin at mamahala sa lahat ng kanyang ginawa. Ayon sa Isaiah Kapitulo 9, talatang 6, ay dito yung nagpapahayag ang ganito, Isaiah Kapitulo 9, talatang 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay na maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihan Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. At sabi sa talatang 7, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ang kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. O kaya nga dito mga minamahal ay isinasaad na ng Panginoon Diyos ng Ama kung ano ang magiging buhay ng ating Panginoon Jesucristo pag siya ay ipinanganak sa lupa. O kaya nga dito ay ngayon pa man ay sinasabi niya na kamangha-mangha ang kanyang pangalan sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng kanyang pangalan. Sapagkat sa Mateo Kapitulo 1, talatang 21, ang ipapangalan sa anak ni Birhen Maria ay Jesus. Sapagkat alam natin sa Apostles' Creed at kahit nasa Nicene Creed ay nagsasaad na ipapanganak ang isang lalaki at ang ipapangalan ay Jesus. Na ang pangalan yon ay Kamangha-mangha. Ang pangalan yun ay siya ay magiging tagapayo. Siya ay makapangyarihang Diyos sapagkat siya ay Diyos. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, ang Diyos ay nagkatawang tao. Siya ay nakita ng mga anghel, napahayag sa mga anghel, at siya ay pinahayag. Sabi sa unang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 6, God was manifest in the flesh. Kaya ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpahayag. O kaya nga, maging sa Daniel, Kapitulo 7, talatang 13 at 14, ay nagpapahayag dito tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ni Daniel, sa nakita niyang pangitain, sabi sa talatang 13, ako'y nakakita sa pangitain sa gabi. At narito lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. Yung salitang anak ng tao, ito ay titulo ng ating Panginoong Jesucristo. At siya ay naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harapan niya. At sa talatang 14, at binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglilingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. So ang mga bagay nito ang siyang sinasabi sa lumang tipan sa aklat ni Isaiah
sa aklat ni Daniel at maging sa Mateo, Kapitulo 1, talatang 21, ay dito ay sinabi kay Jose na siya ay manganganak ng isang lalaki. Ibig sabihin si Virgin Maria. At ang pangalang tatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga dito mga minamahal, ang tanging pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na ikaliligtas ng sino man sumasampalataya ay ang pangalang Jesus. Na siya ang Kristo, na siya ang tagapagligtas at tagapamagitan na ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng kanyang bayan. Kaya nga, yung talatang 16 ng Kapitulo 3 ng Juan, John chapter 3 verse 16, ay isang magandang talata na nagpapahayag dito. At sinasabi dito ay sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Yung sanlibutan ay cosmos. Ibig sabihin ay particular na grupo o nilalang ang iniibig ng Panginoon. At ito ay ang mga itinalaga at mga hinirang. Ibig sabihin ay hindi lahat ng tao ay iniibig ng Diyos. Pag ang isang iglesia ay nangangaral na lahat ng tao ay iniibig ng Diyos, maling iglesia yun. Sapagkat sinisira niya ang salita ng Panginoon sapagkat ang sinasabi lamang dito ay sanlibutan. It's a particular people. At ito ang siyang iniibig ng Panginoon. Kasi sabi dito, gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa partikular na grupo ng mga mananampalataya o ng tao, at yun lang ang siyang iniibig ng Panginoon na ibinigay niya ang kanyang buktong anak sa grupo yun, sa particular na tao yun, na tao. At upang sila sa kanya ay sumampalataya. So yung mga pinili ng Diyos na mga particular na tao, ito ang iniibig at sinisinta ng Diyos upang sa kanilang pananampalataya ay huwag silang mapahamak. Yung manampalataya sila sa Panginoon sa Kristo ay huwag silang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, dito ay tinutukoy ang buktong na anak ng Diyos ay buktong na anak mula sa walang hanggan. Hindi ginawa, hindi nilikha, magiging isa lamang siyang nilalang nagkagayon. Kaisang diwa at kapwa walang hanggan ng Ama. Tunay na larawan ng kanyang persona. Ang kaningningan ng kanyang kalwalatian. Kapantay niya sa lahat ng mga bagay. Siya ay ang anak ng Diyos. Hindi lamang nagkatawang tao, kundi mula pa sa walang hanggan. Ito ay ayon sa mga itinuturo sa atin na mga pagkakahambing-hambing na patunay sa kasulatan. Sinabi ni Moises na nilalang ng Diyos ang sanlibutan. At sinabi rin ni Apostol Juan na ang salita ang gumawa ng lahat ng mga bagay na tinawag niyang Diyos. At sinabi din ng Apostol na nilalang ng Diyos ang sanlibutan sa pamagitan ng kanyang anak. Gayun din na nilalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ni Jesucristo. Sa makatwid, siya ang natinawag na Diyos. Salita, anak, at Jesucristo ay naroon na
bago pa niya lalangin ang lahat. Kaya nga't nasabi ni Propeta Mikas na ang kanyang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Na nasabi ni Apostol na wala siyang simula ni katapusan. Sa makatwid, siya ang tunay, eternal o walang hanggan at makapangyarihan sa lahat na Diyos na siya nating tinatawag at tinatawagan, sinasamba at pinaglilingkuran. Kaya ang ating ipinapahayag na tungkol sa tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa mga ninuno na sa pamagitan ng pangaral ng kanyang mga banal na propeta nang isugo niya sa sanlibutan sa panahon kanyang itinakda ang kanyang tanging sariling buktong na walang hanggang anak na kanyang kinuha sa anyong alipin ay naging katulad ng tao at talagang umangkin ng katutubong kalikasan ng tao, kasama na ang lahat ng kahinaan maliban sa kasalanan na ipinaglihi sa sinapupunan ng pinagpalang si Birhen Maria sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at hindi sa anumang pamaraan ng tao. Hindi lamang siya nasa katuwang tao, kundi inangkin niya pati ang totoong kaluluwa ng tao upang siya ay maging totoong tao sapagkat ang nawasak sa tao ay ang kaluluwa pati ang katawan, kaya kinakailangan angkinin niya pareho ang katawan at kaluluwa upang mailigtas niya ang mga ito. Kaya nga ito, mga minamahal, ang siyang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo na siya, ang kanyang kalikasan ay siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ikalawa ay yung ganap na kabayaran ng tanging Panginoong Jesucristo ang siyang nagbayad para sa ating mga kasalanan. Kaya nga't kinalulugod ng Diyos sa kanyang layunin na piliin at italaga ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang tanging buktong anak na maging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. So ang Panginoong Jesucristo ang tagapamagitan. Kasi ang tao, hindi siya marunong lumapit sa Diyos sapagkat hindi niya kilala ang Diyos. Kundi ang ginawa ng Diyos, ang Panginoon Jesucristo ang itinalaga na tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sapagkat ang Panginoon Jesucristo ang propeta, ang saserdote at hari, ang pangulo at tagapagligtas ng kanyang iglesia, ang tagapagmana ng lahat ng mga bagay at hukom ng sanlibutan na sa pamagitan niya mula sa walang hanggan ibinigay sa isang bayan na maging binhi niya at sa kaukulang panahon kanyang iligtas, tawagin, haring ganap, manalin at luwalhatiin. Kaya nga sinasabi sa Colosas, Kapitulo 2, talatang 13, ang sabi dito, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay kanyang binuhay kayo, nakalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan. Kaya dito tinutukoy mga minamahal na nang ang Panginoong Jesucristo ay namatay, binuhay siya ng Panginoon. At sa pagbuhay ng Diyos Ama sa Kanya, ang sabi dito, ang mga mananampalataya ay kalakip na binuhay. Ibig sabihin, tayo ay kasama na noon ng ang Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan
ay binuhay na muli. Kalakip na tayo, no? Kaya man dumating ang realidad ng kapanahunan natin ngayon, ay dito itinuturo tayo ay kalakip na binuhay ng ating Panginoong Jesucristo at yung ating mga kasalanan ay ipinatawad. At hindi lamang ipinatawad, pati yung mga kasulatan ng usapan ng kasalanan, sabi sa talatang 14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. So ang banal na kasulatan ay nagsasaad, yung mga kautusan doon ay nagsasaad ng laban sa atin. Ngunit sa pamagitan ng pagkapako ng Panginoon Jesucristo, kasama yung mga usapang yon na nasusulat laban sa atin, ay napako doon sa krus at kanyang inalis. Kaya nga pati ang kapangyarihan ng Diablo sa atin ay kanyang pinutol, sapagkat sabi sa Colosas Kapitulo 2, talatang 15, pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga iniligay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Kaya ang ating kaligtasan, mga minamahal, ay kaluwalhatian, malwalhating kaligtasan, sapagkat malayang ginawa ng Panginoon ang kanyang pagkakaloob ng buhay doon sa krus sa Kalbaryo, yung kanyang sakripisyo, sapagkat ito ang panukala ng Diyos upang tupdin ang sinasabi sa kasulatan. Kaya kung makikita natin at bubuksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Isaiah 53, talatang 3 hanggang sa mga sumusunod na mga talata, ang sabi dito ay ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pamumuhay. Biro nyo, daang taon bago ang Panginoong Jesucristo ay ipanganak at siya'y ibayubay doon sa krus sa Kalbaryo, sinasabi na dito sa Kapitulo 53 ng Isaiah, talatang 3, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang tao sa kapanlawan at biyasa sa karamdaman, at gaya ng isang pinagkublihan ng kanilang mukha, na mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Sa talatang 4 ay sinasaad na tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanlawan. Gayunmay, ating pinalagay na siya ay hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. At sa talatang 5 ay sinasabi, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalansang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Kaya nga, nang ang Panginoong Jesucristo ay nakabayubay doon sa krus sa Kalbaryo, dito ay isinaad na ng Panginoon na siya ay nalugod. At sabi sa talatang 10, dito sa Isaiah 53, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Sabihin, talagang hinayaan ng Diyos na siya ay mabugbog, na ang dahilan ay ang ating mga kasalanan na kailangang parusahan ng Panginoong Jesucristo, sapagkat inako niya ang ating mga kasalanan, bagamat wala siyang kasalanan, gayunpaman, inako niya. Nakita yung pagbibigay ng kanyang buhay. Kaya't iniligay niya siya sa pagdaramdam. Pagka yung gagawin ng kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi. Pahabain niya ang kanyang mga karuman.
at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Sabi sa talatang 11, siya ay makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamagitan ng kanyang kaalaman ay aaring ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami. Yung marami ay tumutukoy sa mga mananampalataya. Hindi lahat ng tao, kundi marami. At dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya nga ang Panginoong Kristo ay naging masunurin at inihandog ang kanyang sarili ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. At ang mga mananampalataya, mga minamahal, ang sabi dito, nang sila'y sumampalataya, ang sabi sa Efeso Kapitulo 1, talatang 11, tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga niya tayo ng una pa ayon sa pasyang iyong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. So, pagmasdan natin, lalahanin natin, ang Diyos ang may gawa sa atin at tayo ang siyang pinakamahusay na gawa ng Diyos. At sabi sa talatang 12, upang tayo ay maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Tayo, mga minamahal, ang pinakamahusay na gawa ng Diyos. Binago ang ating buhay at ginawa tayo ayon sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayong nagsisiasa ng una kay Kristo. Sabi sa talatang 13 na sa Kanya, kayo rin naman sa pakikinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Pero niya mga minamahal, tayo ay tinatakan. Ang ibig sabihin ay sa atin naganap ang pagkatubos ng Panginoon sa Kristo. Tinatakan tayo sapagkat tayo pag-aari ng Diyos. Tayo ang mga anak ng Diyos na may tatak ng banal na Espiritu at mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa talatang 14 dito isinasad na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Alam niyo, ang napakaganda ay sa pagdating ng Panginoon. Mahayag sa ating paningin, sa ating pagkakita, ang mga inaring ganap ng Diyos. At ito'y makikita natin ng harapan sa pagdating ng Panginoon. At ito'y makikita natin sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Ang lahat ng mga mananampalataya ay mga pag-aari ng ating Diyos magpakailanman. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at patuloy mong pagpalain ito sa aming mga puso sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.